Ibinahagi nga po ng IFL-TV ang all-time pound-for-pound rankings ng BoxRec at ito ay kinabibilangan ng number 1 Sugar Ray Robinson, number 2 Floyd Money Mayweather, number 3 Jimmy McLarney, number 4 pambansang kamao Manny Pacquiao, number 5 Henry Armstrong, number 6 Carlos Monzon, number 7 Tony Canzoneri, number 8 Carlos Ortiz, number 9 Roberto Duran at number 10 Marvelous Marvin Hagler. Pero hindi nga po sang-ayon si 6th Division World Champion Oscar Golden Boy De La Hoya sa pagkakasama ni Manny Pacquiao at Floyd Money Mayweather sa top 10 all-time pound-for-pound rankings ng BoxRec. Na dinaig pa nga daw po sila Joe Louis, Willie Pep, Rocky Marciano at maging si Muhammad Ali. Para kay Oscar De La Hoya, mananatiling mas magagaling ang mga old school fighters sapagkat hindi nag-iiwasan noon ang mga mandirigma. Hindi katulad ng era ni Mayweather at Pacquiao at mga makabagong mandirigma. Wika ni De La Hoya, this is absurd. No Joe Louis, no Willie Pep, no Marciano, no Ali, etc. Fighters of the new era did not fight everyone. The past will always reign. Well, may punto naman po talaga yung sinasabi ni Oscar De La Hoya mga amigos dahil yung mga old school fighters po talagang hindi pa po uso yung mga cherry picking noon. Kaya't nasa mas mahirap na sitwasyon talaga sila. Kahit silipin nyo po yung mga record ng mga old school fighters, makikita nyo yung mga laban nila. Minsan, 1 buwan lang ang pagitan, 2 buwan, 3 buwan, may laban ulit. Samantalang ngayon, lalo na yung mga PBC fighters, inaabot ng 1 taon, 2 taon, wala pa ring laban. Kaya hindi rin natin masisisi itong si Oscar De La Hoya sa kanyang pananaw. Dahil yung Manny Pacquiao versus Mayweather inabot pa yan ng 6 na taon bago naglaban. Sa iba pang balita mga amigos, 2-time WBC World Super Middleweight Champion David Benavides kinuha nga pong strength and conditioning coach ang pamosong si Angel Memo Heredia, dating strength and conditioning coach ni Juan Manuel Marquez at maging ng ating pambato na si John Riel Casimero. Si Benavides po mga amigos ay may nakatakdang laban paparating ngayong November 25 kontra sa kapwa undefeated former world champion na si Demetrius Bubu Andrade. Ayon kay Memo Heredia mga amigos, mas malakas at mas tumitibay daw ngayon si David Benavides kumpara sa naging training nila noon laban kay Caleb Plant. Kaya't makakaasang mas magandang performance ang may papamalas nito laban kay Demetrius Andrade. Well, sa mga amigos po nating hindi nakakaalam, ito pong si Angel Memo Heredia ay dati nang may mga kinasangkotang kaso dahil sa performance enhancing drugs. Pero huwag kayong mag-alala sa mga maka-Demetrius Andrade dyan dahil hindi po nagpapahuli sa laban si Demetrius Andrade. Kung si Benavides sinasanay ng isang dating may kaso sa PEDS, si Demetrius Andrade naman po ay sumasa ilalim ngayon sa pagsasanay ng mas pamosong strength and conditioning coach na si Victor Conte. Kung paramihan lang ng kaso sa performance enhancing drugs, mas maraming naging kaso itong si Victor Conte kesa kay Memo Heredia. Sa katunayan nga po, may sarili pa itong Netflix documentary na pinamagatang Hall of Shame. Hindi lang boxers, pati mga basketball players, baseball players, NFL suki nitong si Victor Conte. May mga bulong-bulungan nga rin po sa mga boxing forums mga amigos na basa ko na kaya daw po madali lang tinalo ni Terence Crawford si Errol The Truth Spence dahil sumailalim daw itong si Crawford sa pagsasanay ni Victor Conte. Kaya naman mas lalo ako naiintriga ngayon sa bakbakang Demetrius Andrade at David Benavides dahil bukod sa labanan nito ng dalawang undefeated at former world champion, pareho silang hawak ngayon ng dalawang strength and conditioning coach na may kaso sa performance enhancing drugs. Sa hinang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako